Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Naks naman, na 80s ang dating. Ay, naku, pangarap po ba na magkaroon ng sariling motor, sasakyan at ng bahay? Ba't hanggang ngayon wala pa? Kung gusto mo magkaroon, kailangan panoorin mo tong episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay, nako, grabe naman. Siyempre, pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng mga ari-arian. Pero ang tanong, ba't hanggang ngayon? Panay, utang na lang ang inaari natin, walang ari-arian. O, ito na. Kung gusto nyong malaman, kumuha kayo ng isang pirasong papel at ballpen at sound check. O, sound check tayo. Tingnan po natin kung bakit. Number 1, alam mo bakit ka walang ari-arian? Imbis na pupunta kasi ang pera sa ari-arian, napupunta saan? Pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. O, ito yung tinatawag nating impulse buying. Di ba, mga friendship? Oo, marami tayong mga impulse spending eh. Oo, like for example, yung pagkain lang sa totoo, sa labas, di ba? O yung mga pag-inom ng mga paborito nating kape at saka mga milk tea. O, mahina na dyan, mga at least 150. 150 kada inom mo. Kung uminom ka lang ng isang milk tea o kape sa isang araw, ha? Para tayo nagde-deposit ng pera araw-araw sa mga, 150. Times mo ng 30 days, 4,500 a month, di ba? Times 12 months, my friends, magkano yan? Nasa 50 plus thousand a year yun. Oh. Alam mo ba yung 50 plus thousand a year mo, pwede na pang pang down ng motor, di ba? Pang bayad na ng motor yan, di ba? Or pang down na yan ng tinatawag nating sasakyan o reservation para sa bahay. Number 2, bakit po hindi tayo nagkakaroon ng ari-arian? Kasi wala tayong clear financial goals. Yes, yung parang bahala si Batman, si Robin, si Aquaman, pati si Wonder Woman. So in other words, wala tayong sinaset na short, medium, and long-term goals. Oh, that's the second reason kung bakit wala tayong ari-arian. Number 3, kasi walang natitira sa ating sweldo. Parati, wala, kapos. Di ba kung anong pumapasok, yan ang lumalabas. Kasi nga, kulang tayo sa budgeting. Hindi tayo nagbabudget. At the same time, number 4, yun nga, hindi tayo nag-iipon. Anong pang bibili mo kung wala kang ipon? Di ba? So kung makikita mo tong 4 na dahilan, okay, impulse buying ka, wala kang goals, hindi ka nagbabudget, hindi ka nag-iipon. Sino sa inyo guilty sa 4? Pakitype lang sa comment section na guilty kayo. Kaya nga, ano kailangan ma-realize po natin, no? Ang kailangan ma-realize po natin, mga katoto at mga kapatid, na impulse buying is the one that's killing us from building our dreams. Alam mo, may kasabihan nga, di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Pag hindi ka nagplano, nagpaplano ka talagang mabigo. Kaya nga, ang challenge ko po sa inyo, ito yung challenge ko po sa inyo, kailangan mag-set na tayo ng financial goals natin, matuto na tayo mag-budget, matuto na tayo mag-ipon. Oo. Kaya nga, ito yung hamon ko po sa inyo para talaga makamit natin ang ating pangarap. Gusto nyo talaga makamit? Kailangan magkaroon tayo ng mindset shift, okay? From impulse buying to strategic saving. Ulitin ko impulse buying to strategic saving. So, imbis na iinom mo lang sa kape, yung may feel mo lang, di ba? 150 a day, di ba? So, 4,500 naman. Kahit kalatiin mo na, hati na lang, hati. Hati sa kape, hati sa pambili ng pangarap. Di ba? Pwedeng-pwede. Number 2, mag-set ka ng specific goal para mabili mo ang gusto mo. Cellphone man, travel man, di ba? Sasakyan man, bahay, mag-set ka. Ako, by the grace of God, I set that I want to have a brand new car when I was still single kasi umihiram lang ako sa tatay ko. And during that time, it was 500,000 pesos. 500,000 to buy a brand new car. Hindi ko na sabihin sa'yo kung anong taon, marireveal ang age ko. So, anong ginawa ko? Every single month, nagse-set aside po ako ng 30,000 pesos sa month sa kinikita ko at ninalagay ko po sa isang account ko. And in a span of 17 months, yes,
nakaipon po ako ng 510,000 pesos. So in less than 2 years, pumunta ako sa Nissan, di ba? Nagbigay ako ng 500,000 cash. I drove home a brand new car. Yan. Kasi nga, nakapag-ipon po ako. Nag-set po ako ng financial goal. At ang third na diskarte, para mabili mo talaga ang gusto mo. Guys, ito lang po gawin nyo to, talagang sigurado ko makakamit mo yung gusto mo. Di ba meron na kayong tinatawag na income right now, di ba? May income ka na ngayon pambayad na kuryente, upa, lahat ng gusto nyo na meet ang needs. Itong gagawin mo. Maghanap ka pa ulit ng isang additional income. Additional source of income. At kapag kumita ka sa additional source of income, itong gagawin nyo. Lahat ng income na makukuha mo, ide-dedicate mo sa pag-achieve ng financial goal mo. Kung cellphone man yan, laptop man yan, travel man yan, diba? Education ng anak mo, or if not naman, bahay o sasakyan, yung kita doon buong buo ilalagay mo dyan. Huwag mong gagamitin para sa ibang purpose. At kapag yan ang ginawa mo, nako mga friendship, maniwala ka. At para ma-visualize mo ang iyong pangarap sa buhay, itong gagawin po natin, i-challenge na kita sa 60,000 ipon challenge. Ilagay niyo po kung para saan ang inyong ipon. Kung gusto mo ng motor, sasakyan, lagay mo dito. At i-shadean mo na dito, start ka sa 20, 50, 100, start date, end date. Ilalagay mo yung barya at saka ilalagay mo dito yung perang papel. At pag nabuo mo yan, may 60,000 pesos ka na mga friendship. Kaya kung gusto niyo po ay mag-ipon, ay mag-umpisa na tayo maging imponaryo para maging milyonaryo. Kaya kung gusto niyo magkaroon na ng asset, it's time for you to start saving, start making diskarte, dagdagan nyo na income mo para makamit mo ang pangarap mo. Kung nagustuhan nyo itong episode na ito, pakishare na rin kung ano yung pinagsasavean nyo at anong pangarap nyo sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi po sa pagyaman.